Sa eksenang ito, sa bahay ni Dayon at ang kanyang lolo. Nagtanong ang lolo kung kasama ba ng kanyang apo na si Eugene ang mga kaibigan nito sa labas. Sinabi ni Dayon na may gagawin si Eugene, kaya magiging late ito sa pag-uwi. Nag-alala ang lolo at inaasahan na hindi magpapakalate si Ian sa pag-uwi. Binanggit din niya ang pangamba na baka may mangyaring hindi maganda kay Eugene, tulad ng pagkakasangkot sa away kung magpapakalat ito. Sa kabila ng alalang ito ng kanyang lolo, ngumiti lamang si Dayon, marahil ay dahil sa kanyang tiwala na wala namang mangyayaring masama kay Eugene. Lumipat ang tagpo sa pagsasanay na lugar ng grupo ng mga bodyguard ng SW. Ang dalawang bodyguard na tinalo ni Eugene ay may mukhang bagsak habang pinakikinggan ang kanilang trainer. Pinagalitan sila ng trainer dahil sa kanilang kahihiyan at inasahan niyang handa sila para sa mas matinding pagsasanay. Kitang-kita ang takot sa mukha ng lahat ng mga bodyguard habang sila'y nakayuko. Sinabi pa ng trainer na maging masaya sila dahil hindi sila pinaparusahan ng kanilang leader sa oras na yon, bagamat may buntong hininga siyang binitiwan, marahil ay dahil sa kabiguan o pag-aalala sa kanilang kakayahan. Samantala, lumitaw si Eugene na suot ang kanyang bagong uniforme bilang bagong bodyguard ni Miss Annie. Gulat at hanga si Yuna at Sukjo, samantalang ngumiti lamang si Annie habang tinitignan si Eugene. Ang mga bodyguard ay may mukhang hiya habang tinitignan si Eugene. Pagkatapos ay mayroong appointment si Miss Annie at kaagad na sumama si Eugene sa kanya bilang kanyang bodyguard. Habang naglalakad patungo sa kotse ni Miss Annie, tila ba may iniisip o tinitignan muna sa paligid si Eugene. Sinabihan siya ng personal na bodyguard ni Miss Annie na umupo sa likurang bahagi ng kotse. Ngunit matapos titigan ni Eugene ang personal na bodyguard, agad siyang pumasok sa kotse at umupo sa tabi ni Miss Annie. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, mukhang iniisip ni Eugene ang kanyang kasamahan at ang kotse na sumusunod sa kanila, at tinatayan niya kung 5 tao ba ang lahat ng kasamahan nila. Bigla namang nagtanong si Annie kay Eugene kung naisip na ba niyang maging isang sikat na personalidad o celebrity. Tila nagtataka si Eugene at tahimik na tinitigan si Annie. Pagkatapos ay ibinahagi ni Annie na mayroon siyang entertainment company na kanyang pinamamahalaan na bahagi ng SW Group, at doon sila papunta sa oras na yon. Muling tinanggihan ni Eugene ang alok ni Annie na maging isang celebrity, sinabi niyang hindi siya interesado. Nagpahayag ng pagkadismaya si Annie at tinanong si Eugene kung interesado ba siya sa pagiging bodyguard, na sinagot naman ni Eugene ng oo, tila ba mas kontento siya sa kasalukuyang trabaho niya bilang bodyguard. Sinabi ni Annie na tila may talento si Eugene sa larangang iyon, base sa kung paano niya natapos ang pagsasanay at napabagsak ang 2 miyembro ng kanilang team. Habang sila'y nag-uusap, ang personal na bodyguard ni Miss Annie o ang leader ng Team 2 ay mukhang naiinis habang pinakikinggan ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Eugene kay Annie ang kanyang pananaw tungkol sa nangyari. Sinabi niya na napanalo niya ang laban dahil nabigla lamang ang 2 bodyguard, at dahil estudyante siya, kailangang maging maingat ang 2 sa pakikipaglaban sa kanya, kaya't may kalamangan siya mula pa sa simula. Inihayag niya na kung seryoso ang 2 bodyguard sa pakikipaglaban, tiyak na iba ang magiging resulta. Nagulat si Annie sa pahayag ni Eugene at iniisip niya na baka masaya si Eugene sa kanyang tagumpay, subalit tila hindi ito ang kaso. Samantala, ang personal na bodyguard ni Miss Annie ay nag-comment na nauunawaan ni Eugene ang sitwasyon na nagpapakita ng kanyang pagiging mature at realistiko. Paglipat ng eksena, nasa loob na ng opisina si Miss Annie, habang si Eugene at ang personal na bodyguard ni Miss Annie ay nagbabantay sa pangunahing pinto. Ang personal na bodyguard ni Annie ay nagtaka sa disiplina at kakayahan ni Eugene sa pagbabantay dahil hindi ito gumalaw kahit kaunti sa loob ng 1 oras. Tinanong siya ng bodyguard kung saan siya nag-training, ngunit imbes na sumagot ay tinitigan lamang siya ni Eugene. Patuloy ang bodyguard sa pagtatanong at pagpuri kay Eugene sa kanyang ipinakitang kasanayan sa training at sparring, at sinabi niyang imposible ang ganitong level ng performance nang walang masinsinang pagsasanay. Sa wakas, sumagot si Eugene at sinabing natutunan niya ito sa kanyang kapitbahayan kung saan siya lumaki. Nagulat ang personal na bodyguard ni Annie sa sagot ni Eugene at hindi makapaniwala na sa isang ordinaryong kapitbahayan lamang natuto si Eugene. Sinabi ng bodyguard na hindi mukhang biro ang tono ni Eugene, ngunit tila medyo nainis siya dahil hindi niya tiyak kung seryoso ba ang sagot ni Eugene o hindi. At habang si Eugene ay nagbabantay,
tila ba bumalik ang kanyang mga alaala mula sa nakaraan kung saan siya ay desperadong tumatakbo para sa kanyang buhay, nagsanay ng husto, at sa mga pagkakataong muntik na siyang mamatay ngunit patuloy pa ring lumalaban. Pagkatapos ay nagbago ang eksena kung saan sila ay nasa daan muli, kasama si Miss Annie at ang Team 2 o ang mga bodyguard. Sinabi ni Annie na medyo gabi na at tinanong si Eugene kung ayos lang ba ito sa kanya, na sinagot naman ni Eugene ng oo. Napansin ni Annie na mukhang hindi ito ang unang beses ni Eugene na magtrabaho bilang bodyguard, subalit iginiit ni Eugene na ito ang kanyang unang beses na magtrabaho bilang bodyguard. Samantala ang personal na bodyguard ni Miss Annie ay nagtataka kung bakit tila ba sanay na si Eugene sa trabaho bilang bodyguard. Hindi ito nagtanong ng kahit na ano, at kahit na sinadya nilang hindi pakainin si Eugene ng hapunan, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila ba alam ni Eugene ang maaaring mangyari sa trabahong ito, at nanatili siya sa kanyang itinalagang pwesto hanggang sa huli nang hindi gumagalaw. Habang nag-uusap sila ni Miss Annie, napansin ni Eugene ang isang truck sa harapan nila na tila may problema sa pagmamaneho. Biglaang nangyari ang isang aksidente, nabangga ang kanilang kotse sa gitna ng daan. Pagkatapos tumigil ang kotse, agad na lumapit ang lahat ng mga bodyguard sa kotse ni Miss Annie na nasira sa banggaan. Tinanong ng personal na bodyguard ni Miss Annie, habang nasa loob pa siya ng kotse, kung ayos lang ba siya. At ang leader ng mga bodyguard ay nagulat sa kanyang nakita. Si Eugene ay yakap kay Miss Annie, at ginagamit ang kanyang katawan para protektahan siya mula sa anumang panganib. Pareho silang nagulat ni Miss Annie sa nangyari, at sa ginawa ni Eugene. Napansin ng personal na bodyguard ni Miss Annie ang kakaibang reaksyon ni Eugene at nagulat siya kung paano na iprotekta ni Eugene si Miss Annie sa maikling panahon o oras na yun. Pagkatapos ng insidente, bumalik si Eugene sa kanyang upuan na nag-iwan ng isang awkward na ekspresyon mula kay Miss Annie. Tinanong naman ng isa pang bodyguard mula sa kabilang kotse si Miss Annie kung ayos lang ba siya, na sinagot naman ni Miss Annie ng oo. Sa eksenaryong ito, ang mga bodyguard ay nag-uusap sa labas ng kanilang kotse tungkol sa nangyari. Napagtanto nila na tila lasing ang driver ng truck at nawalan ito ng malay, kaya sinisikap nilang iligtas ang driver sa oras na iyon. Nag-utos ang leader ng mga bodyguard na tawagan ang isang ambulansya at bantayan ang driver at magsagawa ng investigasyon bilang pag-iingat. Sumang-ayon ang isa sa mga bodyguard at agad na inutos na tawagan ang ospital dahil maaaring nasaktan si Miss Annie sa insidente. Sa eksena, naririnig ni Annie ang kanyang mga bodyguard mula sa labas ng kanyang kotse habang palihim na sinusulyapan si Eugene. Nag-alala si Annie at tinanong si Eugene kung ayos lang ba ito. Sinagot naman siya ni Eugene ng oo. Ngunit, ipinayo ni Annie kay Eugene na magpatingin pa rin sa doktor para siguradong walang masamang nangyari. Bago pa man makasagot si Eugene, biglang nagulat si Annie sa sumunod na sinabi ni Eugene. Ipinayo ni Eugene kay Annie na magsuot ng seatbelt kahit nasa likurang upuan para sa kanyang kaligtasan. Medyo nabigla si Annie sa sinabi ni Eugene pero sumang-ayon naman siya at nangakong magsusuot na siya ng seatbelt sa susunod. Sa eksena, nasa bahay sina Dayon at Eugene. Si Dayon ay abala sa paghahanda ng pagkain. Napansin ito ni Eugene, kaya tinanong niya si Dayon kung mayroon ba siyang maitutulong. Sinabi ni Dayon na plano niyang dalhin ang pagkain sa kanilang lolo at ihahanda niya ang hiwalay na pagkain para kay Eugene para sa tanghalian. Ngunit, ipinaalam ni Eugene kay Dayon na umalis na si lolo papunta sa kanyang trabaho. Sa kabila nito, sinabi ni Dayon na plano niyang dalhin ang pagkain sa trabahong pinapasukan ng kanilang lolo. Binanggit pa niya na madalas siyang pumupunta doon dati, ngunit hindi na siya nakakadalaw mula nang dumating si Eugene. At sinabi ni Eugene kay Dayon na sasamahan niya itong pumunta sa trabaho ng kanilang lolo. Medyo nagulat si Dayon pero ngumiti na lang si Eugene sa kanya. Paglipat ng eksena sa lugar ng trabaho ng kanilang lolo, tanong ng isa sa mga kasamahan ng kanilang lolo, si Mr. Yu, kung may magandang nangyari ba kamakailan dahil masaya ito nitong mga huling araw. Medyo nagtaka si Mr. Yu sa biglaang tanong ngunit inamin naman ng kasamahan na masaya nga ito mula nang magbakasyon siya ng ilang araw kamakailan. At sinabi pa nga ng kasamahan sa trabaho na mayroon nagdala ng mga rice cakes mula sa room 703 at iminungkahi niyang kainin ito nila sa oras ng pahinga habang uminingiti. Sinabi naman ng lolo ni Dayon at Eugene na mauna na siyang kumain dahil may gagawin pa siyang pagre-recycle habang naglilibot.
Sinabi naman ng kasamahan niya na okay lang at hindi na kailangang maging sobrang masinop dahil gagawin din naman ulit niya ito mamayang gabi. Samantala, habang ginagawa ng lolo ni Dayon at Eugene ang pagre-recycle, iniisip niya kung halata ba ang kanyang kasiyahan mula noong dumating si Eugene. Sa puntong ito, tila naguguluhan ang lolo kung halata ba ng iba ang pagbabago sa kanya simula nang magkaroon ng pagkakataon na makasama niya si Eugene. At naalala niya ang araw ng pagdating ni Eugene at ngumiti siya. Sa gitna ng kanyang trabaho, may narinig siyang ingay at nakita niyang may isang aroganteng tao na nagdudulot ng gulo sa kalsada. Pinagsabihan siya ng isa na ilipat ang kanyang kotse sa gilid dahil hindi makadaan ang ibang mga sasakyan. Ngunit, imbes na makinig, nagalit ang aroganteng tao at sinasabing may itatapon lang siya, kaya maghintay siya at minumura niya ito. Ang taong nagpapayo ay tahimik na lamang at kitang-kita ang takot sa kanyang mukha dahil sa asal ng aroganteng tao. Samantala lumakad patungo sa basurahan ang aroganteng tao kung saan nandoon din ang lolo ni Dayon at Eugene. Itinapon ng aroganteng tao ang kanyang basura sa harap mismo ng matanda na nagpapakita ng kawalang galang. Tumahimik lang ang lolo at tiyagang pinulot ang basura na walang anumang pagpapakita ng galit. At isa sa loob ng kotse ang kasamahan ng aroganteng tao at pinagsabihan siya na itapon din ang ilang iba pang basura. Medyo inis ang aroganteng tao dahil sana ay binigay sa kanya ito ng mas maaga, ngunit itinapon niya pa rin ang basura sa harap ulit ng matanda at hindi sa tamang basurahan. Muling pinulot ng lolo ni Dayon at Eugene ang basura na walang reklamo at itinuloy ang kanyang trabaho. Sa eksena, matatagpuan ang lolo habang abala sa kanyang trabaho nang marinig niya ang mga tinig na tumatawag sa kanya. Ang mga tinig ay nagmumula kina Dayon at Eugene, ang kanyang mga apo, na may daladalang pagkain para sa kanya. Agad na nagtataka ang lolo at tinanong ang kanyang mga apo kung ano ang kanilang ginagawa doon. Si Dayon ay agad na sumagot na dinala nila ang tanghalian para sa kanya. Bagamat nagpahayag ang lolo ng pag-aalala dahil sa distansya na nilakbay ng kanyang mga apo para lang dalhan siya ng pagkain, ipinaliwanag ni Dayon na mas masarap ang baon na dala at ginawa niya kaysa sa bibilhin lang na pagkain na siyang pumukaw ng ngiti mula sa lolo. Pagkatapos ay napansin ni Dayon na ang kanyang lolo ay abala sa pagre-recycle. Nang tanungin niya ang lolo tungkol dito, pinaliwanag ng lolo na kailangan niyang gawin ito paminsan-minsan upang hindi masyadong madami ang basura sa hinaharap. Sinabi pa ng lolo na mas mainam na gawin ito kung may pagkakataon siya, at nag-alok si Dayon na tumulong sa kanyang lolo sa pagre-recycle. Bagamat nagpahayag ang lolo ng pag-aalala na baka madumihan ang damit ni Dayon, wala itong pakialam at sinabing madali lang naman itong labhan. Habang ang kanilang pag-uusap ay nagaganap, makikitang ngumingiti si Eugene na nasa likuran ni Dayon at ng lolo, na nagpapakita ng kasiyahan sa interaksyon ng dalawa. Gusto ni Dayon na madaliin ang kanilang ginagawa para makakain na sila ng magkasama. Pumayag ang lolo at sinabing okay. Pagkatapos, ibinahagi ni Dayon na ginawa niya ang ilang paborito ng kanyang lolo para sa tanghalian. Ang pagka-excited ni Dayon na makasama ang kanyang lolo sa pagkain ay halata, at ang pagsasama-sama ng pamilya ay nagdadala ng saya sa eksena. Pagkatapos, nagpalit ang eksena patungo kay Chief at sa kanyang tauhan na lumalabas mula sa isang ospital. Ipinahayag ng Chief na hindi siya makatulog ng maayos sa ospital. Sinabi ng kanyang mga tauhan na ang mga nurse ay nagpapahinga rin dahil kailangan nilang mag-round sa gabi. At imungkahi ng Chief na kumain na muna sila at sumang-ayon ang kanya tauhan. At bigla na lamang napansin ng Chief ang isang tao, at ay si Eugene, at tinanong kung bakit naroroon ito kasama ang matandang lalaki. Sinabi at naalala ng kanyang tauhan na nakita niya ang matandang iyon sa bahay ni Eugene noong pumunta sila roon dati. Sinabi pa ng tauhan na marahil ay nakita nila ang matandang iyon ng ilang beses kapag bumibisita sila sa kanya. Sa pagpapatuloy ng eksena, habang tinitignan ng Chief sina Dayon at Eugene, nagulat siya at ngumiti sa kanyang nakita, na nagpapahiwatig na mayroong kahanga-hanga o positibong bagay na nakita siya sa maglolo at sa kanilang samahan. Nagulat ang Chief sa normal na hitsura ng batang si Eugene, parang isang ordinaryong estudyante lamang ito. Inirekomenda ng kanyang tauhan na batiin ang mga ito, ngunit sinabi ng Chief na huwag na lang dahil baka masira ang kanilang masayang sandali kung lalapitan sila ng mga tao tulad nila. Imbes na lumapit, nagdesisyon ang Chief at ang kanyang tauhan na kumain na lang. Pagkatapos, nagpalit ang eksena patungo sa oras ng pagkain ni Dayon, Eugene, at ng kanilang lolo.
Masayang nagsalo-salo sila ng kanilang tanghalian. Makalipas ang ilang oras pagkatapos ng kanilang pagkain, kailangan nang umuwi ni Dayon at Eugene. Bago sila umalis, nagpaalam si Dayon sa kanyang lolo. Tugon naman ng lolo, ingat sila sa pag-uwi, sabay ngiti. Samantala, lumipas ang oras at handa na ang lolo na umalis mula sa kanyang trabaho nang bigyan siya ng paalam ng kanyang kasamahan at sinabing magandang trabaho ang ginawa niya ngayong araw. At habang naglalakad pa uwi, naisip ng lolo na bumili ng mga merienda para kina Dayon at Eugene. Biglang napansin ng lolo ang isang kotse na mali ang pagkaparada. Napagpasiyahan ng lolo na lapitan ang kotse at ipabatid sa may-ari nito ang maling pagkaparada. Paglapit niya, sinabi ng lolo sa may-ari ng kotse na bawal magparada doon dahil mahirap para sa ibang mga kotse na makalabas. Nagtaka ang may-ari ng kotse at medyo mayabang na tinanong ang lolo kung ano ang kanyang sinasabi. Pinakalmang sinabi ulit ng lolo sa may-ari ng kotse na hindi pwedeng magparada doon at dapat itong iparada sa tamang paradahan dahil ito ay nagiging sagabal sa ibang mga kotse. Pinayuhan ng lolo ang may-ari ng kotse na ilipat ito sa parking lot para maiwasan ang abala sa ibang mga sasakyan. Nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng lolo at ng mayabang na driver. Sinabi ng mayabang na driver sa lolo na wala itong pakialam kung saan niya gustong iparada ang kanyang kotse. Pero matyagang ipinaliwanag muli ng lolo na bawal magparada doon. Inakusahan ng mayabang na driver ang lolo na siya ay isang patrolman sa lugar at bantaan ito na baka masisante siya dahil sa kanyang ginagawa. Ngunit, matyagang sinagot ng lolo na alam niyang binabayaran ng mga residente ang kanyang sahod, subalit dapat pa rin iparada ng driver ang kanyang kotse sa tamang paradahan para hindi maging sagabal sa ibang mga residente. Dagdag pa ng lolo, tiningnan niya na may mga bakanteng pwesto pa sa parking lot kung saan dapat iparada ng driver ang kanyang kotse. Patuloy ang pagiging mayabang ng driver, at tinanong niya ang lolo kung siya ba ay magiging responsable kung may mangyaring gasgas sa kanyang kotse kung ito'y ipaparada niya sa tamang parking lot na masikip ayon sa kanya. Tumahimik na lang ang lolo at tila hindi na alam ang sasabihin. Sumingit naman ang babae na kasama ng mayabang na lalaki at sinabing hindi kayang panagutan ng lolo ang anumang gasgas sa kotse dahil sa liit ng kanyang sahod. Sa puntong ito, parang nawalan na ng kakayahang magpaliwanag pa ang lolo. Biglang may isang kamay ang humawak sa lig ng mayabang na driver mula sa likuran at lumilitaw na isa ito sa mga tauhan ng chief. Tinawag ng tauhan ng chief ang aroganteng lalaki na isang walang kwentang basura at tinanong ito kung ano ang ginagawa nito sa isang matanda. Nagulat ang mayabang na lalaki at tinanong kung sino ang tauhan ng chief. Lalong naging galit ang tauhan ng chief at itinulak ng malakas ang mayabang na lalaki habang sinisigawan ito na ilipat agad ang kanyang kotse. Banta pa niya, kung makikita niya muli na di niya irerespeto ang matandang lalaki, magkakaproblema sila ng matindi. Agad na sumakay ang mayabang na driver at ang kasama niyang babae sa kanilang kotse at umalis na sila kaagad. Samantala tinanong ng tauhan ng chief ang lolo kung siya ba ay okay lang at ngumiti sa kanya. Sumagot ang lolo na okay lang siya at nagpasalamat sa kanya sa tulong na ibinigay sa kanya. Sinabi ng tauhan ng chief na hindi na kailangan ng formal na pagsasalita at tinanong kung nakikilala siya ng lolo. Inamin niyang paminsan-minsan siyang dumadalaw sa lugar para makita ang kanyang boss at kamakailan lang ay bumisita siya kay Eugene. Biglang naalala ng lolo ang tauhan ng chief mula sa unang pagkakataon na nakita niya ito. At lipat ang eksena, nag-usap ang tauhan ng chief at ang chief tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ng tauhan ng chief na ginawa niya ang tama para kay Eugene at sa kanyang lolo, na malamang ay magkakaproblema dahil sa bastos na driver kung hindi niya ito nakita at natulungan. Ngumiti ang chief at pinuri ang kanyang tauhan sa magandang ginawa nito, at binanggit na talagang walang galang ang bastos na driver lalo na't bata pa ito. Bigla namang may narinig silang ingay mula sa pintuan na ikinagulat nila at natapon pa ang kanilang inumin. Paglingon nila sa pintuan at nakita nila si Eugene. Nagtataka si Chief kung bakit galit na galit si Eugene. Pinakita ni Eugene sa kanya ang isang larawan sa kanyang mobile phone na kung saan ay kasama ng kanyang lolo ang tauhan ng Chief. Mukhang ipinadala ng lolo ni Eugene ang larawan at mensahe sa kanya na nagsasabing may kakilala siya na nakatira sa apartment na malapit sa trabaho ng lolo. Biglang nagpose si Chief at ang kanyang tauhan parang mga bayani. Ngunit mukhang hindi natuwa si Eugene at itinuring itong pagbabanta. Nagulat at natakot si Chief at ang kanyang tauhan sa reaksyon ni Eugene.
Sinubukan ng tauhan ng chief na ipaliwanag na walang masamang intensyon at nagkakamali lang si Eugene sa pagkakaintindi. Pero, lalong lumapit si Eugene na ikinatakot pa nila. Sa huling bahagi ng eksena, nagmamakaawa sila kay Eugene na tumigil sa paglapit at pakinggan sila mula sa kalayuan. Humiling sila na tumayo si Eugene malayo sa kanila, habang nagpapaliwanag sila. Ang mga takot at komikong reaksyon ng chief at ng kanyang tauhan ay nagdala ng katawa-tawa na elemento sa eksena, na nagpapakita ng sitwasyon sa kabila ng unang pagkaintindi ni Eugene na baka siya ay binabantaan. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.